Selfie muna. With Idol Cristel. Please, tama na. Ako ang magsasabi kung kailan tama na. Kailangan pa ba kitang utusan? Huwag pakiusap. Secret XPG. Kasagsagan ng pandemya nang mahawaan ng COVID si Andre at iba pang mga cast ng isang noontime show, dahilan upang maputol ang pag-eere nito. Agad niyang tinawagan si Cristel upang ipaalam ang balita. Naalarma ito dahil sa nangyari at agad ding ipinates ang sarili, ang anak at pati na rin ang kanilang mga kasambahay. Bagamat nagpositibo rin ang lahat ng kanilang mga kasambahay, ay maswerte namang hindi tinamaan ng sakit si Cristel at ang anak nito. Nagpasya si Andre na humiwalay muna ng bahay para sa kaligtasan ng mag-ina niya at isinama ang mga kasambahay sa isa nitong property na kamakailan lamang ay pinost pa nito sa social media dahil sa sira-sira ito dahil sa kagagawa ng isang kontraktor pero matitirhan pa rin naman. Naiwan ang mag-ina sa bahay, sanay naman si Cristel na alagaan ng anak. Hands-on ito sa pag-aalaga dito at nagbe-breastfeed pa nga kahit na lampas 1 taon na ang anak at kayang-kaya namang bumili ng formula milk. Bihira itong umasa sa kasambahay pagdating sa anak at hindi naman ito nabibigatan sa pag-aalaga dito. Dahil isa itong dedicated na stay-at-home wife at nagpahinga na rin ito sa pag-aartista maliban na lang sa paminsan-minsang endorsement at pagbablog. Kararating lang ni Aubrey sa isang bahay nang tumawag ito kay Cristel para ipaalala ang photoshoot nito sa linggong ito dahilan upang mataranta si Cristel. Ina, Han, ngayon na ba yun? Yes, Han. Kaya mo ba? Or ipa-cancel ko na lang? Wala kayong kasama ni baby eh. No, Han, wag mo ipa-cancel. Sayang naman yun. Ihatid ko na lang siguro si baby kay na mama. Kamusta ka na? Okay naman kayo dyan? Okay naman kami dito, Han. Matitira naman tong bahay. Kahit may mga sira-sira. O sige. Han, ihanda ko lang mga gamit ni baby para mahatid ko kay na mama. Magpapampa rin ako ng gatas niya. Okay, Han. I love you. Love you. Agad na hinanda ni Cristel ang mga gamit ng anak. Marami-rami na ang inimpake nito kung sakaling ma-extend ang stay nito sa magulang at saka hinanap ang gagamiting breast pump. Nahanap na ito sa isa sa mga cabinet at saka masusing binasa ang instruction sa box nito. Hindi niya pa ito nasubukang gamitin. Nang maunawaan na ng maigi ang paggamit dito ay inihanda ni nito ang sarili. Maingat siyang nagsabon ng kamay sa banyo at habang nananalamin ay hinubad nito ang suot na t-shirt. Gamit ang kamay ay sumalok siya ng tubig sa gripo at ginamit iyon para basain. Marahan niya pa itong minasahin ng tubig para masiguradong magiging maayos ang pagkapit dito ng gagamiting machine. At basa na siya nang lumabas ng banyo. Agad siyang umupo sa rocking chair at ikinabit. Iniusod niya ang upuan para makita ang sarili sa salamin habang ginagamit ito. Dahil nga sa sanay itong pagpapainom sa anak ay nanibago ito sa sensasyon. Mas malumani ito kaysa sa ginagawa ng kanyang anak na walang kontrol lalo na pag gutom ito. Sa totoo lang ay madalang na silang magkasarilina ng kanyang asawa ng magkaanak. Dahil sa hindi komportable ang mag-asawa sa presensya ng kanilang walang muwang na anak at madalas itong matulog sa kanilang kama. Matagal-tagal ang pagpapump, inabot si Cristel ng kalahating oras at nakaidlip na rin. Hindi na ito bago dahil madalas din siyang makatulog kapag pinapainom ang anak. Kahit na may anak na ito ay napakaganda pa rin ang katawan nito na mabilis na nakarecover sa panganganak dahil sa likas na mahilig itong mag-workout. Nagising si Cristel nang umiyak ang anak kaya inasikaso niya ito.
Bago pa maghapon ay 2 beses niya pang inulit ang pagpump para masiguradong may sapat na supply na gatas na babaunin ng anak. Gumagabi na nang maihatid nito ang anak sa kanyang mama at hindi naman nagtagal doon dahil maghahanda pa ito para sa photoshoot kinabukasan. Pagka-uwi muli sa bahay ay agad nitong tinawagan ang photographer na kaibigan. Maraming beses niya na itong nakatrabaho at naging ka-close na rin. Hi Rod, ikaw ba ang papadala nila for the shoot bukas? Uy, hi. Beb, yes ako nga. Bakit, Beb? Ano lang sana, magbawas tayo ng staff. Kasi alam mo na, takot na ako sa COVID. Kaya ba? Ay, sure, Beb. Magdadala na lang ako ng isang alalay. At isang makeup artist, no? Kahit wag na makeup artist ma, kaya ko naman make-upan ng sarili ko. Sure, Beb. See you na lang tomorrow. See you mama. Magte-treadmill pa ako. Para medyo sexy naman tayo tomorrow. Then beauty rest na. Good night ma. Ako, napaka-sexy mo na. Di mo na kailangan yan. Good night, Beb. Matapos nga ang usapan ay agad na nagpalit ng damit pang workout si Cristel para magpapawis. Ang baklang kausap naman ay bumalik sa pakikipag-inuman kasama ang ilang baklang kaibigan. May kanya-kanyang kasama ang mga bakla at pati mga boyfriend nito ay nagdala din ng mga kaibigan. Wisit, may racket nga pala ako bukas. Wala akong alalay. Sino sa inyong mga bakla ang pwede? Agad na humindi ang mga bakla dahil sa weekend na at kasama nito ang kanya-kanyang mga boylet kaya alam na ang mangyayari. Sumabat naman ang isa sa mga lalaki para ituro ang dalang kaibigan. Try mo to si Jay. Ayos na alalay to. Kabarkada si Jay ng ilan sa mga boylet na mga bakla. Kahit na hindi nito trip na pamamakla ng mga kaibigan, ay sumama na rin ito sa inuman dahil libre ang alak at matagal na itong nabuburyong sa pagtambay. Dahil nga sa medyo mapera ang mga tropa niya dahil sa pamamakla, ay madalas siyang gawing runner ng mga to, tagabili ng alak at pulutan. Wala naman itong kaso sa kanya dahil naipubulsa na niya ang sukli tuwing maipapabili at mas okay na sa kanyang maging buraot kaysa sa pumatol sa bakla. O ano Jay, sama ka bukas? Bigyan kita ng 2K. Makakita ka pa ng artista. Sige po sir, ma'am, pala. Sino po yung artista? Basta, surprise na lang. Kailangan babe ka, ha? Oo naman po, sir, ma'am. Excited si Jay sa kung sinong artista ang makikita bukas. Kaya naman hindi na ito masyadong uminom at takot din itong malasing ng masyado at baka masalisihan pa siya ng isa sa mga kainuman. Kinabukasan ay agad na pumunta si Jay sa bahay ng baklang photographer. Ito rin ang parehong bahay kung saan sila nag-inuman kagabi. Gamit ang isang kamay ay sinungkit niya ang nakasabit na kandado ng maliit na gate para mabuksan ito. Si Rod naman ay nasa garahe na at naghihintay. Inutusan na niya ang bagong dating na alalay na buksan ang mas malaking gate na dali-dali naman itong sinunod. Pagkalabas ng dalang van ay isinara na ni Jay ang gate at sumakay sa van. Nasa kalahating oras ang biniyahe nila at pagdating sa exclusive subdivision ay hindi na sila hinarang ng gwardya dahil ilang beses na ring nakapunta si Rod para sa samot-saring photoshoots. Pagdating sa bahay ni Cristel ay nakabukas na ang gate nito kaya dire-diretso nang pumasok ang van. Bilang alalay ay agad na ibinaba ni Jay ang mga gamit sa sakay nito at binuhat papunta sa malapit sa pool. Bukod sa iba't ibang equipment ay huli niyang ibinaba ang plastic na transparent box na naglalaman ng iba't ibang mga swimsuit na nagpaluwa sa kanyang mga mata kasama ang ilang piraso ng leather na mga damit.
Jackpot ako sa racket na to ha. Sabi niya sa sarili. Nang makumpleto na ang mga gamit, ay lumabas na si Cristel para batiin sila. Hi mama, ibebeso sana kita. Pero alam mo na, mahirap na. Ano ba, babe? Okay lang. Pagkatapos ang inisyal na batian ay nagtungo ang dalawa sa isang sulok para pag-usapan ang gagawing shoot. Ipinaliwanag ng photographer na gusto niyang i-shoot si Cristel sa iba't ibang parte ng bahay nito, suot ang mga ibinibidang underwear at mga damit na padala ng sponsor na kanilang ini-endorse. Maaring ang mabot ng ilang araw ang shoot, depende sa kung gaanong kabilis nila itong magagawa at kung kontento na silang pareho sa mga nakunang larawan. Wala namang problema dito si Cristel, pero sa sulok ng kanyang mata ay nakita niya ang alalay ng baklang kaibigan na hindi inalis ang pagtitig sa kanya. Mama, sino naman yung boylet mo? Ang sama makatingin? Naku, babe. Napulot ko lang yan sa amin. Don't worry. Harmless yan. Inabot na ng photographer ang unang susuotin ni Cristel. Isa itong one piece na puting swimsuit na isushoot sa tabi ng pool, gayong nandoon na rin naman sila. Inabot ito ni Cristel at pumasok sa gate para magbihis. Nang papasok ito ay nakasunod pa rin ang mga mata ni Jay, dahilan para pagsabihan na ito ni Rod. Uy, starstruck na naman dyan. Tulungan mo naman akong i-set up tong mga ilaw para madali na tayong matapos. Okay, boss. Pagkatapos nilang mag-set up ng mga gamit, ay saka naman lumabas muli si Cristel. Suot nito ang isang maroon na silk robe. Game na ba tayo, mama? Yes, babe. Start na tayo. Walang kaabog-abog na tinanggal ni Cristel ang suot na robe at inilapag iyon sa isang upuan at saka pumesto sa harap ng kamera. Standard na mga poses ang unang ginawa nito habang walang tigil sa pag-click ng kamera ang photographer. Sa gilid naman niya ay hindi mapakali si Jay habang pinapanood ang magandang artista sa ginagawa nito at hindi siya napapansin dahil nakatutok din ang atensyon nito sa kamera. Hindi na rin napansin na kanina pa siyang tinatawag ni Rod. Uy, Jay. Ano ba? Sabi ko kunin mo yung timbang may tubig. Nagising sa pagkatulala si Jay sa utos ng amo sa araw na ito. Agad niyang kinuha ang timbang may tubig at inabot ito sa amo. Bakit ibibigay po sa akin? Ano ba? Ikaw ang magsasaboy, hindi ako. Anong gusto mo? Ikaw ang kumuha ng litrato habang ako nagbubuhos. Huwag kang tatanga-tanga. Ay, okay, ma'am. Sorry po, ayusin ko na. Sa braso mo lang isasaboy, okay? Baka naman lunurin mo si Cristel. Okay po. Gets na. Nag-init na ang ulo ng bakla dahil sa pagiging absent-minded ng alalay. Bumalik na ito sa paghawak sa kamera at mula doon ay sinenyasan si Jay na gawin ang inutos. Dahil siya hindi madali ang shoot at hindi kontento sa nakuha ng litrato, ay maraming beses nilang inulit ito. Pagod na pagod si Jay sa pagbubuhat ng timba at pagsasaboy ng tubig habang basang-basa naman na si Cristel. Sa kabila nun ay nakapokus pa rin ito sa pagpapost at pinipilit maging professional dahil ramdam niyang galit na rin ang kaibigang photographer. Mag-iisang oras na ang naubos nila nang tumigil ang photographer para balikang iscan ang mga nakunang litrato. Nakapili ito ng isang shot at tumabi kay Cristel para ipakita ito. Sa tingin ko okay na tong isa. Beb, anong sa tingin mo? Mukhang okay na yan, mama. Next concept na tayo? Tinawag nito si Jay para dalhin ang box sa kanila. Kinuha ni Rod ang isa pa ring puting swimsuit pero two-piece naman at inabot ito kay Cristel. Pumasok muli si Cristel para magpalit ng swimsuit at hindi nagtagal ay lumabas na rin itong muli. Dahil sa high waist ang suot
ay walang tanda ng panganganak ang makikita sa sexing artista. Nagsimulang muli ang shoot sa mga standard na pose. Mabilis ang mga clicks na maririnig sa camera habang si Jay naman ay abala lamang sa pagtingin. Unti-unti na siyang nadadala nang bigla siyang tawagin ni Rod para na naman utusan. Ipinaliwanag nito ang gagawin sa kanya kaya agad naman itong sumunod. Sa senyas ng photographer ay nagtungo na ito sa likod ni Cristel, bit-bit ang timbang puno ng tubig. Nakalot si Cristel habang nakapamewang at si Jay naman ay nagbubuhos ng tubig sa ulo nito mula sa likod. Lubos na humaba ang leeg niya habang pilit na tumitingin sa artista. Ilang timbang tubig ang naubos para lamang makuha ang perpektong litrato at bago ito makuhanan ay sinwerte pa nga ang maswerteng tambay. Naparami ang naibuhos niyang tubig na tumama naman sa harapan nito. Hindi naman ito pinalampas ni Jay at sa sandaling segundo na maayos ni Cristel ay animoy nakabisado na agad niya ito. Wala naman ang reaksyon si Cristel at ang photographer dahil sanay na ito sa mga ganong pangyayari, pero medyo nairita si Cristel nang lumingon ito patungo kay Jay at nakitang titig na titig ito sa kanya. Gayunpaman ay hindi na ito nag-react pa para na rin matapos sila ng maaga. Sa kasunod na concept ay suot ni Cristel ang isang simpleng puting dress. Kakatapos lang nila itong makumpleto nang utusan si Jay na ligpitin ang mga katabing gamit ni Cristel at ihatid dito ang susunod na susuotin. Habang inaabot ang leather na jacket kay Cristel, ay muli na namang nakatutok ang mga mata nito sa artista. Napansin ito ni Cristel at hindi na nakapagtimpi. Pakiramdam niya ay kanina pa siyang minamanyak ng lalaki. Ano ba? Kanina ka patingin ng tingin ng ganyan ha? Ang manyakis mo? Totoo namang kanina niya pa ito pinagmamasdan, pero sa ngayon ay may nakita siyang pwedeng gawing palusot. Sorry Ma'am Cristel, may ano lang kasi. Basa kasi yung ano. Sabay turo nito sa galit na galit ng artista. Pagyuko ni Cristel ay nakita nito ang tinutukoy ni Jay. Basa na ang kanyang damit. Agad siyang namula dahil sa kahihiyan at napagbintangan pang manyakis ang alalay. Nagsorry ito sa nasabi at inabot ang leather jacket na gagamitin sa susunod na concept at saka nagpaalam kay Rod. Ma, 30 minutes break muna. Okay, babe. Take your time. Nang makaalis na si Cristel ay si Rod naman ang pinagsabihan si Jay dahil sa ginagawa nitong pagtitig sa artista. Habang sa loob ng kwarto ni Cristel ay sinuot na nito ang leather na jacket na gagamitin sa susunod na concept. Ito ang parehas na design na ginamit niya rin noon para sa kanyang maternity shoot. Naisipan niyang mag-pump na rin muna. Muli itong naupo sa rocking chair at ikinabit. Nagpaalam naman si Rod kay Jay na may babalik ang gamit sa kanyang bahay para magamit ito sa shoot at umalis na. Mag-iisang oras ang lumipas at inip na si Jay. Naisipan niyang pasukin ang bahay. Dahan-dahan niyang pinanik ang hagdan paakyat sa mga kwarto nang makita ang isang bukas na pinto. Nakatalikod ang upuan sa pintuan pero nasilip niya agad na nakaupo dito si Cristel. Tinawag niya ito ng mahina pero hindi ito sumagot kaya naglakas ng loob siyang pumasok sa loob ng kwarto. Tahimik ang mga hakbang niyang nilapitan ito. Nang nasa tabi na ng upuan ay agad lumuwa ang mga mata ni Jay sa nakita. Suot nito ang leather na jacket na nakakabit ang isang aparatong hindi kilala ng tambay. Inilapit niya pa ang kanyang ulo sa artista para makita itong mabuti. Gusto niya itong lapitan pero natatakot siyang magising ito. Naisip niya na lamang na kunan ng litrato sa ganitong lagay. Mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng kwarto para kunin ang teleponong naiwan sa may pool. Ngunit nasa hagdanan pa lamang siya nang marinig ang pagdating ng van ng kanyang amo. Dali-dali siyang bumaba para salubungin ito. Sa may pintuan na sila nagtagpo. Oh, saan ka galing? Si Cristel, nasaan na?
Nag-CR lang po. Di pa po lumalabas ulit si Ma'am Cristel eh. Sakto namang narinig nila ang pagbaba na rin ni Cristel. Sorry ma, nakatulog na ako habang nagpapump. It's okay, Beb. Kararating ko rin lang. May kinuha pa akong prop para sa next concept. Uy ma, pansin ko, same jacket pala to nung nag-shoot tayo nung buntis ako. Ay oo, Beb. Para before and after. Tong next shoot natin ngayon. May dagdag lang tayong handcuffs. Para sexy na ulit, di ba? Nagtawa na ng dalawa sa ideya at muli nang inaya ni Cristel ang photographer sa isa sa mga kwarto kung saan gagawin ang next concept shoot. Inutusan naman ni Rod si Jay na iakyat ang mga lighting equipment at isunod sa kanila. Isa-isang pinanik ni Jay ang mga lighting equipment sa kwarto kung saan gagawin ang susunod na shoot. Bukod sa mga lighting equipment ay dinala niya rin ang mga hagdan at iba pang props na nanggagaling sa van. Nang mayakyat na ang lahat ay nagkaroon na siya ng pagkakataong mapansin ang ginagawa ng photographer at modelo nito. Sinusubukan na ni Cristel ang iba't ibang poses sa ibabaw ng isang antigong kama na may malaking headboard. Suot lamang nito ang isang itim na high-waisted upang maitago ang stretch marks nito na sa totoo lang ay hindi rin naman masyadong nakahalata. At ang leather estilo ng wrap top na leather jacket. Tulad ng dati ay walang hinto ang naging pagtitig ni Jay sa magandang artista. Kumunot ang noo ni Cristel nang makitang muli na naman siyang tinititigan ng lalaki. Pero piniling wag na itong muling pagsabihan dahil una na itong napahiya ng pagalitan ito kani-kanina lamang. Naging mas seryoso na lamang ito sa pagpo-pose at mas naging fierce ang itsura nito na lalo namang nagpakilig sa lalaki. Sa susunod na mga pose ay naikot ni Cristel ang buong kwarto at nagamit ang iba't ibang props na inilaan sa kanya. Inakyat nito ang hagdanan at naupo at nahiga sa bintana ng kwarto. At bilang huli ay nagbalik sa malaking kama. Doon na inabot ng photographer ang huling prop na gagamitin sa araw na yon. Ito ang posas na binalikan niya kanina. Namilog naman ang mga mata ni Cristel at napatawa dahil sa implikasyon nito sa kanyang gagawin. So handa na tayo magpaka-sexy ha ma? Kabog na to, Beb. Maging isang pinaka at mama ka. Sabay na nagtawanan ang dalawa. Agad namang isinuot ni Cristel ang posas. Una ay sa isang kamay lamang. Ikinabit niya ang isa pa sa headboard ng kama at saka tumalikod. Sexy sa mga ginagawang mga pose si Cristel na ikinatuwa naman ng photographer at lalo namang ikinatuwa ni Jay. Next pose, Beb. Inabot ng photographer kay Jay ang susi ng posas at inutusan itong kalasan si Cristel para maisagawa ang susunod na pose. Mabilis namang lumapit si Jay at excited na sinunod ito. Mas makikita niya na namang malapitan ang babaeng buong araw niya ng sinusulyapan. Ni hindi nga ito tumingin sa mukha ni Cristel habang sinususian ng posas. Lalo namang nainis si Cristel dahil hindi man lang ginawang itago ng lalaki ang pagdidiskarte sa kanya. Para sa susunod mong pose, Beb, gusto kong iposas ang iyong dalawang kamay. At pagkatapos, ay taas mo sa iyong ulo. Ganito ma? Mabilis ang naging pagsunod ni Cristel sa instruction. Siyempre hindi ito nakawala sa paningin ni Jay na titig pa rin kay Cristel. Oh my gosh! Jay, pakisipro yung jacket. Mabilis ding sumunod si Jay pero sa halip na ang zipper ang hawakan ay sinadya nitong hawakan si Cristel. Nabigla si Cristel sa nangyari at hindi napigilan ang sarili. Gamit ang mga kamay na nakaposas ay hinampas nito ang manyakis na lalaki sa mukha nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki. Napaatras ito at nanatiling nakatayo lamang habang napatulala. Ano ba? Kanina ka pang manyak ka? Ano naman, Jay? Umalis ka na dito. Doon ka na lang sa pan.
Sumisigaw na rin ang bading na photographer. Dali-daling bumaba si Jay at nagtungo sa van. Namumula ito dahil sa pinaghalong kalokohan niya, pagkapahiya, at galit sa naging reaksyon ng artista sa ginawa niya dito. Yung inang babaeng yun. Kala mo kung sino. Sa loob ng kwarto ay nag-uusap pa rin si Cristel at Rod. Ano ba yan, ma? Saan mo ba nakuha yung alalay mo? Ang tagal ko nang ginagawa tong ganito. Pero ngayon ko palang naranasang mabastos ng ganito. Sorry talaga, babe. Pangako, di na makakatuntong dito yung ogag na yun. Kahit ako na lang ang mag-isa ang bumalik dito. Basta matapos lang natin tong mga shoots. Nagpupuyos pa rin sa galit si Cristel pero pumayag naman itong ipagpatuloy ang mga shoots sa mga susunod na araw dahil sa matagal na rin naman ang pinagsamahan nila ng photographer. Nang makababa na at makapasok sa van ay agad nitong binulyawan ang alalay na mukhang galit pa rin pero tahimik lang na nakaupo sa passenger seat. Pinaka, ikaw pa ang sisira sa friendship namin ni Cristel. Sa kabuuan ng kanilang biyahe ay may ilang ulit pa nitong inulit-ulit ang pagmumura dito na lalo namang nagdagdag ng gatong sa nararamdaman nitong galit kay Cristel. Hindi na ito nag-abalang ihatid pa siya sa kanilang bahay at sa halip ay ibinaba na lang sa kung saan. Mainit pa rin ang ulo ng bakla kaya agad nitong pinapunta ang boyfriend sa bahay para makipag-inuman kasama pa ang ibang mga kaibigan. Hindi na imbitado si Jay pero iniwasan ng baklang pag-usapan ng nangyari sa shoot sa kanilang inuman. Nais lamang nitong magpakalasing dahil sa dinalang stress ni Jay. Nakatanggap ng text si Jay mula sa kabarkadang syota ng bakla. Uy, ogag. Anong ginawa mo dito? Galit na galit si Loco. Wala yun, pre. Sara ulo lang yan. Lasingin mo na lang. Daan ako dyan mamaya. Paglasing na. Lalasingin ko talaga to. Para hindi ako maisahan. Mabilis ngang nalasing si Rod pati na rin ang ibang kainuman. Dahil sanay na ang pumupunta sa bahay ay alam ni Jay ang papasukan. Nang nasa loob na ay agad nitong hinanap ang susi ng van ng bakla. Nang makuha iyon ay mabilis itong lumabas at nag-drive patungo sa subdivision ni Cristel. Dahil sa kilala na ng mga gwardya ang sasakyan, ay pinabayaan na itong pumasok nang hindi man lang tinitignan kung sino ang sakay nito. Naiwanan naman nakabukas ang gate ng bahay ni Cristel dahil sanay siyang mga kasambahay ang nagsasarado nito at wala ni isa ang naiwan ngayon sa bahay. Dire-diretsong nagpark sa bakanting espasyo si Jay. Kinuha niya ang posas na naiwan sa van at pagkababa ay mabilis siyang nakahanap ng mapapasukan at mabilis ding nagtungo sa kwarto ni Cristel. Mahimbing na itong natutulog sa kama nito, suot ang magkaternong shorts at panjama. Agad na pinuntahan ni Jay si Cristel at sabay ang pagmulat nito ay agad na binusala ni Jay ang mga bibig nito gamit ang isang kamay at mabilis na naikabit ang posas sa isang kamay ng artista gamit ang isa pa. Napuno ng takot ang mata ni Cristel. Nagpupumiglas ito at pilit na gumawa ng ingay pero mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa bibig nito. Hindi nagtagal ay nagawa nitong maiposas ang dalawang kamay ng babae sa ulunan nito. Naiiyak na sa takot si Cristel dahil sa nangyayari pero patuloy ang pagpupumiglas ng kanyang mga paa. Sa tingin mo ba may magagawa ka pa? Sunod na tinalian ng lalaki ang bibig ni Cristel gamit ang isang panyo. Saka ito tumayo upang ibukas ang ilaw sa kwarto. Sa ginagawang pagpupumiglas ni Cristel ay halos tumalon na ang buong katawan nito sa kama na wari mo'y sinasapian. Naaliw namang lalo ang lalaki sa pinapakitang laban ng babae. Sige, ubusin mo ang lakas mo. Kala mo ba may mapapala ka pa sa mga ginagawa mong yan? Saglit itong lumabas patungo sa kabilang kwarto kung saan naiwan pa ang mga equipment para sa shoot. Kumuha siya ng isang kamerang nasa isang tripod at itinutok yun kay Cristel. Lalong lumakas ang pagpupumiglas dahil sa ginagawa ng lalaki.
Sadyang malakas pa rin ang babae, kaya naisip niyang itali ang magkabilang paa nito sa magkabilang dulo ng kama. Wala nang kahit ano pang manghadlang sa nais gawin ng lalaki. Hindi na halos makagalaw pa si Cristel dahil sa posas at sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Kahit anong pagtutol naman ni Cristel ay walang makakarinig sa kanya dahil sa busal sa kanyang bibig. Napatitig ito sa napakagandang mukha ng artista at sa mga mata nitong kakikitaan ng pinaghalong galit at takot. Di ka pa rin naman pala perpekto eh. Pero sigurado akong type pa rin kita. Humaling na lamang sa isang tabi ang mukha ni Cristel at pumikit. Pinipilit niya na lamang na isipin na isa lamang itong masamang panaginip dahil ubos na ang lahat ng kanyang lakas para lumaban, habang patuloy na dumadaloy ang mga luha nito. Nakatulog si Cristel matapos ginamit naman ni Jay ang panahong iyon para ilipat ang kinuhang video sa DSLR patungo sa kanyang telepono gamit ang isang computer sa isa sa mga kwarto. Nililibot ni Jay ang mga kwarto nang matapos na ang paglilipat ay binuran niya ang file sa kamera at saka nagbalik sa kwarto ni Cristel. Ibinalik niya ang kamera sa tripod na nakatutok sa natutulog na babae. Pumesto si Jay nang mapadiin ang upo niya ay agad na nagising ang babae. Tinanggal naman ni Jay ang pagkakatali ng panyo sa bibig nito at hindi iyon pinalampas ni Cristel. Agad itong nagsisigaw ng tulong bago muling sarahan ni Jay ang kanyang bibig ng isang kamay at gamit ang isa pa ay pinakita nito ang cellphone na ngayon ay nagpa-play. Sige, mag-ingay ka pa. Kung gusto mong sumikat ka ulit. Muling napaluha si Cristel sa sinapit. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga hikbi. Daang-daang inalis ng lalaki ang kanyang kamay sa bibig nito. Inaalalayan kung sakaling muli itong sumigaw. Nang masiguradong hindi nagagawa ng ingay, ay tuluyan nang inilayo ng lalaki ang kamay para kumuha ng selfie video kasama ang artista. Selfie muna. With Idol Cristel. Please, tama na. Ako ang magsasabi kung kailan tama na. Pinatay na ni Jay ang telepono. Ikakalat niya ang kanilang video kung di nito gagawin ang kanyang mga kagustuhan. Kailangan pa ba kitang utusan? Dahil sa takot ay agad namang sumunod si Cristel. Huwag pakiusap. Paulit-ulit ang pagmamakaawa ni Cristel. Nabasa ang sapi ng kama dahil sa mga luha ng nakakaawang artista. Kinaumagahan ay nagising si Cristel sa pag-ring ng kanyang telepono. Hawak na ito ni Jay at ipinakita ang screen sa kakagising lang na artista. Tumatawag ang ina ni Cristel. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga sasabihin ko sa kanya. Ang lalaki na ang pumindot para sagutin ang tawag at ini-loudspeaker ito. Yes, ma? Narinig pa ang tensyon sa boses ng dalaga. Nak, pinakain ko na ng solid food si baby. Pero gusto niya pa rin ang gatas mo eh. Makakapagpadala ka ba ngayon? Hindi siguro, ma. Bigyan mo na lang siya ng formula milk. May shots pa ako. Okay, Iha. Oo nga pala. Parang hindi maganda ang lagay mo. Iha, okay ka lang ba? Huwag ka mag-alala, ma. Okay lang ako. Medyo wala lang akong gana. Dahil sa mga nangyari ay hindi na siguro muling magagawang magpainom ni Cristel sa kanyang anak. Nandidiri na siya sa kanyang sarili dahil sa ginawa sa kanya. Kakaiba naman ang muling naramdaman ni Jay habang pinapanood si Cristel na nagpipigil na bumigay at umiyak habang nakikipag-usap sa ina. Isang katarataduhan na naman ang kanyang naisip. Naghanap siya ng masusulatan at pentel pen at nagbalik sa kwarto nang makakita ng isang whiteboard at marker. Inalis ni Jay ang pagkakaposas ni Cristel.
Bagamat wala ng sagabal, ay wala na ring labang natitira kay Cristel. Wala na rin siyang mapapala kahit tumakas pa siya dito. Dahil nagawa na ng lalaki ang lahat, at kahit pa nga tumakas siya, ay ikakalat naman nito ang video. Mali si Cristel. Nag-video call si Jay gamit ang cellphone ni Cristel kay Andre. Bago ito sagutin ni Andre, ay inabot ito ng lalaki kay Cristel. Dahil sa tanging panjama, polo lamang ang suot niya, ay agad na nakita ni Andre ang maputing asawa. Wow, Han. Nakakasurprise naman yan. Hindi alam ni Cristel ang gagawin. Napatingin siya sa lalaking nasa likod ng cellphone at masayang nanonood. Nagsulat ito sa hawak na whiteboard. Libangin mo ang asawa mo. Nagbalik ang tingin ni Cristel sa cellphone. Isang pilit ng ngiti ang binigay nito sa asawa. Pakiramdam ko sexy ako. Han, mukhang magugustuhan mo. Hindi natural at monotone ang pagsasalita ni Cristel. Nahalata naman ito ni Andre, ngunit inisip na lamang na dahil iyon sa hindi naman talaga sanay si Cristel sa call. Ito pa lamang ang unang beses na gagawin nila ito sa video call at sa sobrang awkward ng delivery ay napapahalakhak pa si Andre. Kakaiba yung pagsasalita mo, Han. Pero sige, ganito na lang. Buksan mo ang camera mo. Muling tumingin si Cristel kay Jay dahil hindi alam ang gagawin. Nagsulat naman ito sa whiteboard. Edi sundin mo ang hinihiling niya. Sa kabilang linya ay natuwa na agad si Andre. Nahiga si Cristel at itinutok ang cellphone. Nabasa niya sa whiteboard ang pinapagawa ni Jay. Huwag mong ititigil. Nakusapin niyang obo mong asawa. Habang busy na si Cristel sa pagsunod sa pinapagawa niya, ay lumuwa ang mata ni Cristel kay Jay at nagulat ng malakas na ipinagtaka ni Andre sa kabilang linya. Wisit. Kailangan lang palang magkalayo tayo ng ganito para bumalik ka sa dati. Han, okay ka na ba, Han? Yes, Han. Halika nga. Patingin nga ng paligid. No, Han. Pagbalik mo na lang. Nagpatuloy na lamang si Andre sa pakikipag-usap. Hindi maintindihan ni Cristel ang nararamdaman. Ngayon lamang siya ulit nakipag-usap ng ganitong kasaya. Nagsulat ng panibagong instruction. Ilapag mo na sa mesa yung phone. Pero wag mo i-end yung call. Sinunod naman ito ni Cristel. Uy, Han. Nasaan ka na? Sorry, Han. Wait lang. Teka, Han. Mukhang masaya ka dyan, ah. Gusto ko itong makita. Pinindot na nito ang telepono para tapusin ang tawag sa asawa. Bago matapos ang araw ay makailang ulit pa muling sina Cristel at Jay. May pagkakataong si Cristel pa nga ang nangunguna dahil sa ngayon lamang muli ulit ito naging ganon kasaya. Pinuntahan nila ang lahat ng sulok ng bahay at dahil walang ibang tao ay malaya sila sa mga bagay. Hindi pa nakontento ang dalawang nagtatakbo pababa ng hagdan patungo sa swimming pool. Hinahabol ni Jay si Cristel at malandi namang tumatawa habang nagpapahabol bago tumalon ng tuluyan sa pool. Doon ay agad na pumulupot si Cristel kay Jay. Namamanhid na si Jay sa buong araw at ngayon niya ay nakababad pa sila sa tubig, 1 oras na sila. Madilim na nang magpa siyang pumanik sa loob ng kwarto. Sandali silang dumaan sa may rep para makainom ng maraming liquids at saka nagpunas ng sarili at dumiretso na naman sa kama para mahiga muna. Doon na nagring ang cellphone ulit ni Cristel dahil sa tawag ng photographer. Muli itong humingi ng tawad sa nangyari at sinabing may intindihan nito kung magdesisyon si Cristel na wag na lang ituloy ang shoots. Hindi niya inaasahan nang sabihin ni Cristel na bumalik siya kinabukasan para ipagpatuloy ang photoshoots.
May isang oras na natulog ang dalawa para makapag-recharge bago muling nagising si Cristel. Sinimulan nitong halik-halikan si Jay nang maramdamang gising na ito at saka ito bumulong. Doon sa likod, baka pwede na. Namulat si Jay at agad na tumingin kay Cristel na pilya ng nakangiti habang nakatitig sa kanya. Agad siyang kumilos. Hindi niya na kailangang utusan pa si Cristel, alam na nito ang gagawin. Labis-labis na ligaya ang nadarama ng dalawa. Kinabukasan ay dumating ang photographer para sa photoshoot. Nagtataka ito kung paanong nakarating doon ang van, pero agad na ipinaliwanag ni Cristel na ginamit ito ni Jay para bumalik at humingi ng tawad. Hinanap niya kay Cristel si Jay pero hindi siya masagot nito. Kaya iniba na lamang ni Cristel ang usapan. Hindi katanggap-tanggap kay Rod ito dahil kahit totoo pa iyon, ay maituturing na karnaping ang ginawa ng alalay. Pero nawala din ito agad sa isip niya dahil ang pinakamalaking inaalala niya na galit si Cristel ay naayos na. Pinagpatuloy nilang dalawa ang photoshoots pero hindi natapos sa araw na yon dahil maya't maya ang paghingi ni Cristel ng break. Ang hindi niya alam ay sumisimple pala si Cristel at ang nagtatagong si Jay sa iba't ibang sulok pa rin ng bahay. Tumagal pa nga ng ilang araw ang shoots at nagpatuloy silang dalawa. May mga pagkakataong naririnig ng photographer sa likod ng mga nakasaradong pinto at tuwing tatanungin niya ang artista tungkol dito, ay nangangatwiran lamang ito na kausap nito ang asawa sa telepono, sabay ngumingiti sa kanya ng may kapilyahan. Hindi maintindihan ni Rod kung bakit lagi sirang-sira ang makeup at lipstick ni Cristel, pero pinalagpas na lamang ito ni Rod at inisip na natural lamang ang ganitong gawain. Sa sumunod na mga araw ay sinundo na ni Cristel ang anak pero hindi nagpapigil si Jay. Natapos na rin ang 2 linggo at nauwi na sa bahay sila Andre at ang mga kasambahay. Nagulat ito nang makita si Jay sa pag-uwi niya. Pero sinabi na lamang ni Cristel na nag-hire ito ng boy dahil nahirapan ng mag-isa sa bahay. Wala naman nang pakialam si Andre dahil sa ngayon ay sabik na lamang siya sa asawa. Lalo na't naging madalas ang pagbibideo call ng dalawa habang kasama ni Jay si Cristel. Ang akala ni Andre ay nagbalik na sa dati si Cristel tulad noon bago ito mabuntis. Pero nadismaya siya dahil sa tuwing lalapit siya sa asawa ay tinatanggihan siya nito na ang dahilan pa rin ay ang kanilang baby. Naging mas madalas naman sina Cristel at Jay. Dahil sa pagdami ng tao sa bahay ay naging mas patago sila. Dahil dito ay hindi na madalas na nananatili sa bahay si Andre at naghahanap ng atensyon sa ibang babae na sinamantala naman lalo ni na Cristel at Jay. Walang pakialam si Cristel kahit nahalatang nambababae ang asawa dahil napupunan naman lahat ni Jay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Marunong trumabaho at makisama ng babae. Hindi gaya ni Andre na gwapong-gwapo sa sarili at inaakalang sapat na yon. Mula nang bumalik si Andre ay 1 beses lamang muli silang nagsama. Ginawa lang yun ni Cristel dahil sa nakabuo sila ni Jay. Nang muli magkasama sila ni Andre, ay medyo nandiri na nga ito sa asawa. Para sa kanya ay si Jay na lamang ang dapat magmay-ari sa kanya, pero kinailangan niya itong gawin para maipagpatuloy ang tinatagong relasyon nila. Ito ang sekretong labis na nagpapaligaya kay Cristel, kaya gagawin niya ang lahat para mapanatili ito.